Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Elpidio. 25 taong gulang pa lang ako nang maranasan ko ang hindi kaaya-ayang pangyayari sa aking buhay pag-ibig. Bago ko simulan ang kwentong ito, may gusto muna akong itanong sa inyo. Naranasan niyo na bang magkaroon ng isang karibal na aswang? Yung tipong sa dami ng mga lalaking maaari mong maging kaagaw sa pag-ibig ng babaeng minamahal mo, aswang pa talaga. Amalia ang pangalan ng babaeng minamahal ko. Kung tutuusin ay ako na ang itinanghal na panalo sa puso niya. Sapagkat naubya ko na si Amalia at magtatatlong taon na rin ang relasyon namin. Kaya lang, may mga bagay talagang dapat harapin ng isang relasyon. Mga pagsubok na kailangang lampasan dahil dalawa lang ang patutunguhan nito: hiwalayan o kasalan. Ano nga bang nangyari sa amin ng nobya kong si Amalia? Halina't samahan ninyo akong balikan ang mapait na alaala ng aming nakaraan. Sa 2 taon pa lang ng relasyon namin ay nakikita ko na si Amalia bilang aking magiging asawa sa hinaharap. Nasa kanya ng lahat ng katangian na hinahanap ko sa babaeng makakasama ko sa habang buhay. Bagamat hindi naman perpekto ang lahat at mayroon pa ring mga ugali ang hindi maganda kay Amalia, ngunit minahal ko pa rin ang bagay na iyon. Naniniwala kasi ako na kung mahal mo ang isang tao, huwag mo lang siyang mahalin sa kanyang magandang katangian, kundi maging sa kanyang pagiging imperpekto rin. Sa madaling salita, mahal ko ang lahat kay Amalia at alam kong ganon din siya sa akin. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng pag-aya ko sa kanya ng isang kasal. Marami ang nagabala sa bala kong iyon. Tinulungan ako ng aking pamilya, mga kaanak, kaibigan, kapitbahay, at maging iyong mga kasamahan namin sa simbahan. Ginawa kong espesyal ang araw kung kailan ko hihingin sa kanya ang kanyang kamay. Sabik na nga akong marinig ang kanyang sagot, sapagkat alam kong papayag kaagad si Amalia. Lalo na't matagal na niyang sinasabi sa akin na gusto niya akong mapangasawa. Ngunit taliwas sa aking inaasahan, hindi ko nakuha ang sagot na inaasahan kong marinig sa kanya. Walang sino man sa amin ang nakahula sa sagot na iyon ni Amalia, sapagkat inaasahan ng lahat na oo ang kanyang magiging sagot. Kaya labis akong nagulantang at tila tinamaan ako ng kidlat nang sinabi niyang hindi maaari, na hindi raw siya maaaring magpakasal sa akin. Nakikita ko ang pagtulo ng butil sa kanyang mga mata. Amalia, mahal, bakit? Bakit hindi? May problema ba? Naluluha ko nang ang tanong sa kanya. Ngunit sa halip na sumagot, ay humagulgol siya bigla at saka walang pasabing tinalikuran ako at tumakbo palayo sa akin. Sa sobrang gulat na nararamdaman ko, tila hindi ko na naririnig ang ingay ng mga tao sa paligid. Alam kong maraming sinasabi ang mga saksi ng mga pangyayaring iyon. Ngunit wala akong maintindihan dahil gulong-gulo ang aking isipan. Hindi ko maintindihan kung bakit ganon ang sagot ni Amalia. Kaya hindi ko kaagad nagawang sundan ang aking nobya. Tsaka lang ako bumalik sa katinuan nang yugyugin ng aking ina ang aking balikat. Doon ay nagmamadali akong tumakbo papunta sa bahay ni na Amalia dahil alam kong doon lang siya dumiretso. Hindi nagtagal ay nakarating din ako kaagad. Nakasarado ang bahay nila, pero alam kong nasa loob siya kasama ang kanyang buong pamilya. Sumigaw ako ng sumigaw sa labas upang tawagin ang pangalan ng aking nobya. Umiiyak na nga ako sa kakasigaw at pinagtitinginan na ako ng mga kapitbahay nila. Pero wala akong pakialam.
Ang mahalaga sa akin ay makausap si Amalia at maliwanagan kung bakit gano'n na lang ang naging sagot niya sa pag-aya ko sa kanyang magpakasal na kami. Paglipas ng ilang minuto, siguro ay naaawa na rin sa akin ang mga magulang niya. Kaya pinagbuksan na nila ako ng pintuan at saka pinapasok. Doon ay naabutan ko si Amalia sa sofa nila na umiiyak ng husto habang niyayakap at pinapatahan ng kanyang ina. Agad akong nagtanong sa kanya kung bakit. Ngunit hindi pa rin siya sumasagot. Tinititigan niya lang ako at nakikita ko ang sinisigaw ng kanyang mga mata. Nasasaktan si Amalia. Kung bakit ay hindi ko alam. Kaya iyon ang pilit kong inaalam. Nagtatanong ako ng gusto hanggang sa hindi rin nakatiis ang kanyang mga magulang. At sinabi rin nila sa akin ang dahilan ni Amalia. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang marinig kong sinabi ng kanyang ama. Ikakasal na pala si Amalia sa ibang lalaki sa susunod na linggo. Ano? Ano pong sinasabi ninyo? Huwag niyo naman akong biruin ng ganito. Wika ko sa ama ni Amalia. Hindi kami nagbibiro, iho. Ayaw rin naming mangyari ito dahil sa iyo din naman namin gustong ipakasal si Amalia. Ngunit, wala na kaming magagawa kundi ipakasal na lang siya kay Rodolfo. Nakayoko namang tugon ng kanyang ama sa akin. Bakit nga po? Paano nangyari ang bagay na ito? Ano po bang problema? Tanong kong muli. Ang ina naman ni Amalia ang sumagot sa pagkakataong ito. El Pedro, iho. Alam mo namang pag-aari ng pamilya ni Rodolfo ang lupang kinatitirikan ng bahay namin. Nais niyang pakasalan si Amalia bilang bayad sa malaking utang namin sa kanila. Kung hindi kami papayag ay palalayasin niya kami rito, lalo na't wala pa rin kaming sapat na perang pambayad. Saad nga ng ginang. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Nagagalit ako na nasasaktan. Wala palang balak si Amalia na sabihin sa akin ang tungkol sa bagay na iyon. Napako ang tingin ko sa aking nobya habang umiiyak pa rin siya. Samantalang ako ay dismayado nang nakatitig sa kanya. Sobrang sama ng loob ko dahil hindi siya nagsabi sa akin. Kung hindi pa ako nagaya sa kanya ng kasal, hindi ko pa malalaman. Magugulat na lang ako nang man kung ikakasal na pala siya sa iba. Gayunpaman, kinumbinsi ko pa rin ang mga magulang niya na mali ang ginagawa nila dahil sa katotohanan ng aswang ang pamilya ni Rodolfo. Kaya lang ay malaki ang tiwala nila sa pamilyang iyon dahil wala namang napabalitaang nang bibiktima ng tao si Rodolfo at ang kanyang pamilya. Tuloy ay wala na akong nagawa kundi ang umalis na lang ng bahay nila Amalia nang hindi na nagpapaalam sa kanyang pamilya. Ayaw kong manatili roon sa loob dahil baka hahagulgol lang ako ng iyak. Umuwi ako ng bahay namin ng galit na galit. Pinaulanan agad ako ni inay na maraming tanong ngunit ni isa ay wala akong sinagot. Buti na lang at napansin ni itay na wala ako sa wisyong makipag-usap. Kaya pinatahimik niya na muna ang aking ina. Sa mga sandaling iyon, labis na galit pa ang nangingibabaw sa aking puso kaysa sa sakit. Galit na galit ako dahil bilang nobyo ay tinanggalan nila ako ng karapatang malaman ang balak nila. Sobrang nadismaya ako sa mga magulang ni Amalia dahil ginawa nilang pambayad ng utang ang kanilang anak. Talagang tuon pa sa lalaking hindi kauri nating mga tao. Matagal na nang may gusto kay Amalia Rodolfo na iyon. Pero hindi ko inaasahang darating kami sa puntong aagawin niya sa akin ang aking nobya. Ang akala ko pa naman ay matagal na siyang sumuko. Pero matagal na palang may masamang binabalak. Inutusan ko ang kapatid ko na bumili ng lambanok dahil gusto kong maglasing. Agad naman siyang sumunod sa akin.
Pagkabalik niya, itinungga ko na nga kaagad ang lagayan ng lambanog. At saka mag-isang nag-inom sa aking silid. Walang luhang pumapatak sa aking mga mata dahil parabang lalo akong ginagalit ng lambanog na iyon. Hanggang sa naubos ko ang lahat ng iyon at agaran rin akong tinamaan. Nag-iinit ang aking katawan at gusto kong ilabas iyon. Walang pasabing lumabas ako ng bahay. Tinawag pa ako ng aking kapatid pero hindi ko siya pinansin. Dumiretso agad ako sa bahay ng aswang kong karibal dahil sabik na sabik akong suntukin ang kanyang pagmumuka. Pagkarating ko roon, nagsisigaw agad ako sa labas ng bahay nila. "Hoy Rodolfo, walang iya kang aswang ka. Ang lakas ng loob mong agawin sa akin ng nobya ko. Lumabas ka rito at harapin mo ko. Tignan natin ang tapang mong lalaki ka." Sunod-sunod ko ngang sigaw roon sa labas ng bahay nila. Malaki ang bahay ng lalaking aswang na iyon, lalo na't mapera nga sila. Hindi nagtagal ay lumabas na nga si Rodolfo sa kanilang balkonahe, kasama ang kanyang buong pamilya. Galit na galit kong ipinako sa kanya ang aking paningin, hanggang sa pumanaog na siya ng kanilang tahanan. Naiwan lang doon sa balkonahe ang pamilya niyang aswang din. "Anong ginagawa mo rito?" Bruskong tanong ni Rodolfo sa akin. Isang malutong na suntok naman ang isinagot ko sa kanya, kaya agad siyang natumba. Mabilis naman kumilos ang kanyang pamilya para lumapit sa amin. Pero napansin kong suminya si Rodolfo na huwag makialam ang mga ito. Napangisi na lang ako sa kayabangan niyang iyon. Doon ay sinuntok niya rin ako at nagpapalitan na nga kami ng malulutong na suntok. Walang ni isa ang nagtangkang umawat sa amin. Pinapanood lang kami ng kanyang buong pamilya. Panatag sila dahil lasing ako at mahina ang bawat atake ko. Napapahiyaw na nga ako sa sakit ng bawat suntok ni Rodolfo sa aking panga. Pero ginawa ko pa rin ang lahat para labanan siya. Sigaw ako ng sigaw dahil sa galit na nararamdaman ko. Natatamaan ko rin naman kung minsan si Rodolfo. Pero aminado akong mas malakas pa rin ang tama na natamo ko mula sa kanya. Hanggang sa dumating na roon ang mga kapitbahay niya at inawat kaming dalawa. Pagkatapos ay sa pilitan nila akong binuhat paalis doon at itinapon malapit sa basurahan. Doon ako sumuka ng gusto dahil sa pagkahilo. Maya-maya ay nararamdaman kong may lalaki ang lumapit sa akin at saka inalalayan akong tumayo. Pagkatapos ay inatid niya ako sa bahay namin. Narinig ko si inay na nagpasalamat sa lalaking iyon. Pagdating namin sa bahay, sinermonan agad ako ni inay pagkatapos umalis ng lalaking tumulong sa akin na makauwi. Wala ring preno ang bibig ng inay ko. Kahit nakikita niya nangang nasasaktan ang anak niya. Putak lang siya ng putak at hindi tumitigil kahit sinasaway na rin ni itay at ang aking nakababatang kapatid. Pero dahil may sarili akong mundo, kapag nalasing ako, ni isa ay wala akong naintindihan sa pagsisermon ng aking ina. Nang wala sa oras akong humagolgol sa harapan nila, doon lang tumigil si inay. Unang beses kong umiyak sa kanilang harapan, kaya hindi nila inaasahang makita iyon. Buong buhay ko, kahit gaano kalaki ang aking problema, hindi ako nagpapakita ng kahinaan sa harapan nila hanggat nasa katinuan ang aking pag-iisip. Kaya lang ay lasing na nga ako nun. Kaya wala akong nararamdamang kahihiyan at talagang lumuha ako ng gusto sa harapan ng aking mga magulang at kapatid. Tulungan ninyo ako, Tay. Nay, tulungan ninyo akong mabawi si Amalia sa kasunduan nila sa pamilya ng aswang na iyon. Panimula ako sa kanila. Dahil sa sinabi kong iyon, hindi ko na sila napigilang magtanong kung ano nga bang nangyari kay Amalia.
Wala na rin akong nagawa pa kundi sabihin sa kanila ang dahilan ng nobya ko. Gulat na gulat sila nang malaman ang tungkol doon. Tulad ko, hindi rin sila makapaniwalang nakatali na pala si Amalia sa kamay ng lalaking aswang na iyon. Muli akong humagolgol at hiningi ang tulong ng aking buong pamilya, si Amalia. Humingi ako ng payo kung ano ang dapat kong gawin para hindi mawala sa akin ang aking nobya. Baliw talaga ang pag-ibig, no? Kaya lang, sobrang nadismaya ako nang sabihin ni inay na mahihirapan daw silang kalabanin ang pamilya ni Rodolfo. Bukod kasi sa mataas ang estado nila sa lipunan dahil sa kanilang pera, mga aswang din sila. Takot ang pamilya ko sa pamilya ni Rodolfo. Hindi ko inakalang wala pa akong maaasahan sa sarili kong pamilya dahil sa kaduwagan nila at hindi nila ako matutulungan. Hanggang sa padabog na lang akong umalis sa kanilang harapan at dumiretso sa aking silid. Hindi nagtagal ay nakatulog kaagad ako dahil sa epekto ng lambanog sa aking katawan. Makalipas ang ilang oras, napabalikwas ako ng bangon dahil sa isang bangungot. Walang awa raw na nilapat ni Rodolfo ang aking nobya. Tuloy ay pawis na pawis ako nang bumangon ako mula sa higaan. Agad akong nagtungo sa kusina para uminom ng tubig habang iniinda ko pa rin ang sakit ng aking ulo. Hindi na nga ako nakatulog muli pagkatapos kong mapanaginipan ang hindi kaaya-ayang bagay na iyon. Hindi na ako pinatulog ng matinding pagkabagabag at pag-aalala para sa kaligtasan ng babaeng minamahal ko. Kinaumagahan ay maaga akong umalis ng bahay. Pinigilan pa ako ni inay dahil gusto niyang magagahan muna ako. Pero ayaw kong magsayang ng oras. Tsaka wala rin naman akong ganang kumain at tiyak na masusuka lang ako. Kahit sobrang sumasakit pa ang ulo ko dahil sa tama ng lambanog, tinitiis ko na lang iyon. Nagtungo ako sa bahay ng kakilala kong antingero na si Mang Alberto. Malayo-layo ang bahay niya mula sa amin, kaya nagbaon ako ng tubig. Nasa paanan din ng bundok ng aming baryo ang kanyang bahay at malayo iyon sa kabahayan. Pero kahit nasa tuktok pa iyon ng bundok, pupunta at pupunta pa rin ako dahil may mahalaga akong sadya sa kanya. Pagkarating ko sa bahay ni Mang Alberto, naabutan ko siyang nagsisibak ng kahoy. Kaya agad akong bumati sa kanya. "Magandang umaga po, Mang Alberto." Wika ko kasabay ng pagpahid ko sa aking pawis. Magandang umaga rin, iho. Anong sadya mo sa akin dito at napadalaw ka? Tanong niya naman. Huminto muna siya sa pagsisibak ng mga kahoy. "May kailangan lang po sa anak ko sa inyo," tugon ko. Ganun ba? Sige, iho. Pasok ka muna. Saad niya at saka siya tumayo. At inaya akong pumasok sa kanyang maliit na bahay. Inalok pa ako ni Mang Alberto ng agahan. Pero tumanggi na agad ako. Agad kong sinabi sa kanya ang aking sadya sa pagpunta roon. Sinabi kong kailangan ko ang tulong ni Mang Alberto para labanan si Rodolfo. Kaya lang ay pansin kong hindi kaagad nakasagot ang matanda. Kaya muli ko siyang tinanong. Hanggang sa sinabi niya sa akin na hindi niya ako matutulungan dahil ayaw niya umanong kalabanin ang pamilya ng lalaking karibal ko kay Amalia. Kung ang pagiging aswang lang daw sana nila ay kaya pa iyong harapin ni Mang Alberto. Ngunit wala raw siyang laban kung estado na sa buhay ang pag-uusapan. Takot si Mang Alberto na baka sa bilangguan siya pupulutin. Lalo na't mapera at maimpluwensya nga ang pamilya ni Rodolfo. Tuloy ay bagsak ang aking balikat pagkatapos marinig ang sinabi niya. Agad niya akong pinaalis sa kanyang bahay dahil marami pa raw siyang gagawin. Wala naman akong nagawa kundi ang umalis na lang din.
Pero hindi roon nagtatapos ang lahat. Muli akong bumalik sa bahay niya pagkatapos ng isang araw. At saka wala akong ibang sadya kundi iyon lamang. Ang kumbinsin siyang tulungan ako kahit sa pinakamaliit lang na paraan. Kaya lang sa kasamang palad ay wala si Mang Alberto sa kanyang bahay nung araw na iyon. Naghintay ako ng maraming oras pero hindi pa rin siya bumabalik. Kaya umuwi na lang ako. Kinaumagahan, muli akong bumalik at nagbabaka sakaling maabutan ko na roon ang matandang antingero. Habang dumadaan kasi ang araw ay papalapit na ng papalapit ang pagdating sa araw ng kasal ni Amalia. Kaya kailangan kong magmadali bago pa mahuli ang lahat. Sa kabutihang palad, tuwang-tuwa ako nang makitang naroon si Mang Alberto sa bahay niya. Nagmamakaawa ako ng gusto para pilitin siyang tulungan ako. Lumuhod pa ako sa kanyang harapan. Pero agad niya rin naman akong pinatayo hanggang sa lumipas ang ilang oras. Naawa rin siya sa akin. Oh, napakakulit mo talagang bata ka. Alang-alang sa pag-ibig. Walang problema sa'yo kahit mapahama ka. Hindi kita matutulungan labanan sila ng lakas-lakas. Pero may ipapahiram ako sa iyo na isang agimat. Isa itong mahiwagang punyal na pangontra sa mga aswang. Matutulungan ka nitong talunin ang iyong kalaban. Saksakin mo lang ang puso at tiyak na hindi makakaligtas ang sino mang aswang na masusugatan yan. Kaya lang ay mag-iingat ka, Elpidio. Mahabang saad ni Mang Alberto at saka inaabot sa akin ang naturang agimat ng punyal. Tuwang-tuwa naman ako nang tanggapin ko iyon kahit bahagya na akong kinakabahan. Kailangan kong ingatan ang punyal dahil ibabalik ko pa iyon sa kanya. Kaya nagpasalamat na ako at saka umalis ng kanyang bahay at umuwi na sa amin. Lumipas sa maraming araw. Dumating na rin ang araw na kinakatakutan ko. Araw na ng kasal ni Amalia. Walang nagsabi sa akin na iyon ang mismong araw ng kanyang kasal. Nalaman ko na lang iyon mula sa mga tao. Tuloy ay labis akong natataranta. Una kong pinuntahan ang simbahan kung saan pareho kaming miyembro ni Amalia. Ngunit tahimik ang simbahang iyon at walang tao. Nagtungo naman ako sa ibang simbahan, ngunit wala pa rin. Natataranta na nga akong sinuyod ang buong baryo namin para hanapin si Amalia. Pinuntahan ko na ang lahat ng simbahan sa aming bayan, ngunit wala talaga akong matagpuan. Tahimik ang lahat ng simbahan at kapitolyo roon. Kaya halos mabaliw na ako sa takot at tarantang nararamdaman ko. Hanggang sa may nakapagsabi sa akin na naroon si Amalia sa kabilang baryo at doon siya ikinasal. Hindi raw sa simbahan gaganapin ang kanilang kasal, kundi nasa malaking hardin lang. Kaya agad akong dumiretso sa kabilang baryo. Hindi ako nakaramdam ng pagod dahil wala akong ibang hangad, kundi masagap si Amalia mula sa buhay na pinili niyang tahakin. Pagkarating ko sa kabilang baryo, ay todo tanong ako sa mga tao kung may nalalaman ba silang kasalan. Matagal bago ako nakakuha ng sagot, kaya umarurot na naman ako ng takbo papunta roon. Doon ako kinabahan ng gusto na makita ko mula sa malayo ang malaking hardin na maraming tao at mayroon ngang ikakasal. Agad kong nakilala si Amalia kahit nasa malayo ako, kaya mabilis akong tumakbo papalapit doon at saka sumigaw na itigil ang kasal. Nakita ko kaagad ang maramdaming paglingon ni Amalia sa akin at ang pagtulo ng kanyang luha. Parang gumuho ang aking mundo nang makita kong paalis na pala sila roon. Ibig sabihin ay tapos ng kasal nila. Sigaw ako ng sigaw at tinangka kong lumapit kay Amalia. Ngunit hinarangan agad ako ng mga kaanak ni Rodolfo. Nakita ko ang pamilya ni Amalia at nakikiusap ako sa kanila.
Ngunit tinititigan lang nila ako. Bagamat alam kong nasasaktan din sila para sa akin, pero wala naman silang nagawa. Inilayo na nila si Amalia roon, habang ako ay nagpupumiglas pa rin sa 4 na lalaking gumagapos sa akin. Hanggang sa tuluyan na ngang makaalis doon ang babaeng minamahal ko, kasama ang aswang niyang asawa. Tsaka lang ako binitawan ng 4 na lalaki at doon na bumagsak ako sa lupa at humagulgol ng husto. Hindi. Amalia. Hindi, Amalia. Makalipas ang ilang minuto kong pag-iyak, doon ay bagsak ang balikat kong umuwi sa bahay namin. Sinalubong naman ako ng aking buong pamilya at nakikita ko sa mga mata nila ang awa para sa akin. Pero hindi awa ang kailangan ko sa mga sandaling iyon. Si Amalia, siya ang kailangan ko. Hindi pa nga kami nakapag-usap ng matino pagkatapos siyang tanggihan ang alok kong kasal. Hanggang sa ikinasal na nga siya sa iba. Hindi makatarungan para sa akin ang bagay na iyon dahil hindi pa rin kami naghihiwalay ni Amalia. Magkasintahan pa rin kami, kaya kailangan ko siyang ipaglaban. Anak, kumusta ang kasal ni Amalia? Napigilan mo ba? Biglang tanong ni inay sa akin. Hindi ako sumagot sa tanong niyang iyon. Bagkus ay tinalikuran ko lang si inay at saka dumiretso ulit sa aking silid. Alam kong alam niya ang ibig sabihin ng ikinikilos ko at hindi ko na kailangan pang sumagot. Kinuha ko ang agimat na punyal na pinaharam ni Mang Alberto sa akin. Pinakatitigan ko iyon ng mabuti at iniisip kong papaano ko kikitilan ng buhay si Rodolfo gamit ang punyal na iyon. Oo, may balak akong kitilan siya ng buhay kung hindi niya ibalik sa akin ang babaeng inagaw niya sa buhay ko. Bahala na kung ano ang mangyayari at kahinatnan ko sa balak na iyon. Ang mahalaga, makuha kong muli si Amalia. Kaya kinagabihan noon, hindi ako nagpaalam sa aking mga magulang nang magtungo ako sa bahay ni Rodolfo. May sarili na siyang bahay at silang dalawa lang ni Amalia ang naninirahan doon. Pagkarating ko roon ay agad akong nagmasid sa paligid. 2 palapag ang bahay ni Rodolfo. Natitiyak kong naroon sa itaas ng silid nila ang aking nobya, sapagkat nakabukas ang ilaw nila sa itaas. Tamang-tama at mayroong puno ang gilid ng kanilang silid. Kaya tahimik akong umakyat doon. Malapit lang ang puno sa bintana ng kanilang silid. Pinagmasdan ko silang mabuti at nakita kong tila nanginginig si Amalia habang nakaupo sa kanilang kama. Ilang minuto ang lumipas, pumasok na sa silid si Rodolfo at saka nilapitan ng babaeng minamahal ko. Inawin niya pa ang ilang hibla ng buhok ni Amalia habang pilit namang umiiwas ang aking nobya. Agad na kumuyom ang aking kamao at nakaramdam ako ng galit kay Rodolfo. Hindi tamang magmahal ang aswang na iyon dahil hindi siya marunong magpaubaya. Talagang ginamit pa ang utang ng mga magulang ni Amalia para makuha niya ang babaeng gusto niya. Akala siguro ni Rodolfo ay nagwagi na siya dahil napakasalan na niya si Amalia. Ngunit kailanman ay hindi niya makukuha ang puso ng babaeng pinakamamahal ko. Maya-maya pa umigting ang aking panga sa galit ng tangkain ni Rodolfo. Nahalikan si Amalia. Mabilis namang umilag ang nobya ko at saka tumayo at tumakbang palayaw kay Rodolfo. Hindi ko na sila kaya pang panoorin. Hindi ko hayaan na makuha ni Rodolfo ang pagkaberhin ng aking nobya na iniingatan ko ng maraming taon. Kinakabahan ako sa binalak kong pagtalon papunta sa bintana nila.
Ngunit pinanatag ko ang aking sarili. Inigpitan ko ang paghawak sa punyal at saka bumilang ng 3. Pagkatapos ay agad akong tumalon sa bintana nila at mabilis ding kumapit doon. Elpidio? Gulat na tanong ni Amalia nang makita niya ako at saka ako mabilis na pumasok mula sa bintana. Nagulat din ang husto si Rodolfo sa aking pagdating. Amalia, halika rito. Sigaw ko sa aking nobya. Mabilis namang tumakbo si Amalia at saka nagtago sa aking likuran. Lakas talaga ng loob mong gawin ito, Elpidio. Galit na wikan ni Rodolfo sa akin. Babawiin ko lang ang pag-aari ko, Rodolfo. Hindi ako makakapayag na matatali si Amalia sa iyo habang buhay. Wika ko sa kanya at saka inilabas ang dala kong punyal. Nang makita ni Rodolfo ang hawak kong sandata, ay napansin kong nanlaki ang kanyang mga mata. Kaya napangisi ako. Gayunpaman, nagtapang-tapangan pa rin si Rodolfo dahil nauna siyang sumugod sa akin. Kaya agad kong iwinasiwa sa kanya ang punyal. Nasugatan ko kaagad ang braso ng lalaking aswang na yon. Kaya nagalit siya at biglang nagbago ang kanyang itsura. Napasigaw na lang si Amalia sa takot nang tumubo ang mga pangil ni Rodolfo at bahagya ring tumubo ang kanyang matutulis na kuko. Natataranta rin ako ngunit sinugatan ko siyang muli sa mukha niya at saka sinuntok ng malakas. Natumba naman siya sa sahig dahil doon at saka naghihiyaw sa sakit, sanhin ng 2 sugat na natamo niya. Amalia, umalis na tayo rito. Sigaw ko sa aking nobya. Oo, Elpidio, halika na. Tugon niya rin at saka ako hinila palabas ng silid na iyon habang naghihiyaw pa sa hapdi ang kalaban ko. Bumaba agad kami ni Amalia ng bahay. Narinig kong sumigaw ng malakas si Rodolfo at tinawag kami. Pero patuloy lang kami ni Amalia sa pagtakbo hanggang sa tuluyan kaming makalabas ng bahay at lumayo roon. Dinala ko agad si Amalia sa bahay namin. Nagulantang naman ang aking buong pamilya nang makita akong kasama si Amalia. Pinagalitan kami ni na inay at itay dahil daw sa katangahang ginawa ko. Alam nilang mas mapapahamak kami sa ginawa kong iyon, pero wala na akong pakialam doon. Umiiyak na rin si Amalia, kaya mas binigyan ko ng pansin ang pagpapatahan sa kanya kaysa pakinggan ng sermon ng aking ina na walang pinipiling oras. Kahit na sinuway na siya ni itay, talagang hindi matigil sa pagbubunganga ang aking ina. Ilang minuto ang lumipas ay naroon na nga si Rodolfo sa labas ng bahay namin at kasama niya ang kanyang mga magulang. Sumisigaw sila at halatang galit na galit. Tingnan mo ang ginawa mo, Elpidio. Talagang gusto mong mapahamak tayong lahat dito. Galit na sigaw ng aking ina. Natataranta naman si Amalia kung ano ang gagawin niya. Pero iniwanan ko na muna siya roon sa loob ng bahay namin kasama si inay. Kaming 3 ni itay at ang aking kapatid na lalaki ang umarap sa mga aswang na sumalakay sa amin na nag-aanyo na ring mga aswang. Itak ang sandata ni itay at ng kapatid ko, samantalang agimat na punyal naman ang sa akin. Doon naganap sa aming bakuran ang una naming pakikipagbuno laban sa mga aswang. Naririnig ko ang pag-iyak ni Amalia sa loob ng bahay dahil sa pag-aalala niya sa akin. Iyon ang pinaghuhugutan ko ng lakas na labanan sa Rodolfo. Na galit din sa akin. Naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon para itarak sa puso ni Rodolfo ang hawak kong punyal. Nang sa gayon ay matapos ko na rin ang buhay ng aswang na ito. Samantala, habang nakikipaglaban ako kay Rodolfo, ay palagi ko ring nililingon ang aking ama at kapatid para tignan kung ligtas pa ba sila. Mabuti na lang at talagang matatapang din sila sa oras ng panganib. Habang lumilipas ang maraming minuto,
Parami na rin ang parami ang mga sugat ng nakuha ko mula sa matutulis na kuko ni Rodolfo. Mabilis siyang kumilos kaya nahihirapan akong itarak sa kanyang puso ang punyal na agimat. Hanggang sa nagulantang na lang ako nang bigla akong makarinig ng isang malakas na putok ng revolver. Paglingon ko ay nakita ko si Mang Alberto at nakatutok kay Rodolfo ang revolver na iyon. Tsaka ko lang napagtanto na si Rodolfo nga ang binaril niya. Pagkatapos ay mabilis niyang sinunod sa pagbaril ang ina at ama ng lalaking kalaban ko. Maging ang aking ama at kapatid ay nagulat din sa pagdating na iyon ni Mang Alberto. Gayunpaman, hindi agad natumba ang tatlong aswang at nagawa pa nilang atakehin si Mang Alberto. Kaya mabilis din kaming kumilos para habulin sila at saklolohan ang matandang antingero. Doon ay pinagtutulungan na naming labanan ang mga aswang na iyon. Huwag kang mag-alala, Elpidio. Mutya ang mga bala ng revolver na tumama sa tatlong aswang na ito at hindi magtatagal ay babagsak din sila. Saad ni Mang Alberto sa akin. Tumangaw lang ako at patuloy na nakikipaglaban hanggang sa nakita kong natumba na nga ang ina ni Rodolfo. Sumunod naman kaagad ang kanyang ama. Sa pagkabalisa ni Rodolfo ay nakahanap na rin ako ng tamang pagkakataon para pumuesto at itarak ang punyal sa kanyang puso. Doon, napasigaw ng malakas ang lalaking iyon habang umaatras siya. At hinahawakan ng punyal na nakatarak sa kanyang katawan. Sumusuka rin kaagad siya ng dugo. Hindi nagtagal, natumba rin si Rodolfo at bumagsak sa lupa. Doon na nga siya tuluyang nabawian ng buhay. Tsaka lang nagsipaglabasan ang mga kapitbahay namin nang matapos na ang laban. Nagkaiosyoso kaagad sila sa amin. Maging sina Itay at Amalia ay lumabas na rin ang bahay. Agad naman akong niyakap ng aking nobya nang makita niyang ligtas lang ako. Umiiyak pa rin si Amalia dahil sa takot. Kaya pilit ko na siyang pinatatahan. Huwag kang matakot, mahal ko. Tahan na. Wala nang panganib sa buhay natin. Wala na si Rodolfo at ang kanyang pamilya. Bulalas ko sa kanya at saka hinagka ng kanyang noo. Oo, mahal. Pero paano natin ito ipapaliwanag sa batas? Nag-aalala niyang tanong. Huwag mo nang isipin pa yon. Ang mahalaga ay ligtas na tayong lahat. Tugon ko naman. At saka lalo pang hinigpitan ang pagyakap ko sa kanya. Ilang sandali pang lumipas ay nagsipagdatingan na ang mga barangay tanod ng aming baryo. Agad silang binigyan ng daan ng mga tao. Sinigaw-sigawan kaagad kami ng mga tanod na iyon. Maging si Mang Alberto na nare-respeto sa baryo namin. Pero walang panama ang mga tanod dahil bago pa man namin maipagtanggol ang aming sarili, ay nagsalita na ang aking mga kapitbahay para ipagtanggol kami. Sumang-ayon ang lahat na wala kaming kasalanan, lalo na't alam na alam nila ang nangyayari sa buhay namin. Kung ano ang pinagmumula ng trahedyang iyon. Mabuti na lang at may ambag pa rin ang mga kapitbahay ko kahit hindi sila tumulong sa labanan. Dahil tumulong naman sila sa pagtatanggol sa amin. Lumipas ang maraming araw, linggo at buwan. Sa kasamang palad, ay hindi nakaligtas si Mang Alberto sa kasong isinampa sa kanya ng mga kaanak ni Rodolfo. Malakas din kasi ang patunay ng pangyayaring iyon na ang bala ng kanyang revolver ang pangunahing ikinasawi ng tatlo. Kahit nadadagdagan ko lang ng pagtarak sa punyal ang ikinasawi ni Rodolfo. Si Mang Alberto ang nadiin kahit anong pagtatanggol namin sa kanya. Nakulong siya sa 40 taon. Mabuti na lang at mayroon pa siyang kalayaan na naging hatol ng korte sa kanya. Palagi naming dinadalaw si Mang Alberto sa kanyang selda at saka dinadala ng masasarap na pagkain. Nagpapasalamat din kami ni Amalia sa kanya dahil sa ginawa niyang pagtulong sa aming dalawa ng aking nobya.
Kung hindi dahil kay Mang Alberto, siguro hanggang ngayon ay nagdurusa pa rin kami ng babaeng mahal ko sa aming naging kapalaran. Kaya walang katumbas ang ginawang sakripisyo ni Mang Alberto para sa amin. Samantala, ilang buwan naming inasikaso ni Amalia ang mga papeles para matanggal ang bisa ng kasal ni na Rodolfo. Sa kabutihang palad ay umayon sa amin ang tadhana. Maaari ko nang pakasalan si Amalia, kaya muli kong hiningi ang kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, walang pagdadalawang isip na niyang tinanggap ang alokong habang buhay naming pagsasama. Sobrang saya naming dalawa at masaya rin pareho ang aming pamilya. Nagpakasal kami ni Amalia at kalaunan ay biniyayaan kaagad kami ng kambal na anak na babae. Magmula noon ay namuhay na ako ng maligaya hanggang sa nakalaya na ng kulungan si Mang Alberto. Mabuti na lang ay nagkaroon siya ng parol. Ibinalik ko na rin sa kanya ang kanyang agimat na punyal. Ngunit nagulat ako nang ipagkaloob na niya iyon sa akin ng tuluyan. Kaya ngayon, kasama ang punyal na ito ay lalo ko pang iingatan at poprotektahan ang aking pamilya. Wakas. Magandang araw sa inyong lahat. Gusto ko lang ibahagi ang aking kwento na nangyari sa aking buhay. Maraming dekada na ang nakalipas. Tungkol ito sa hamon na aking hinarap bilang isang aswang. Ako nga pala si Josefa. Hindi ko ginusto na mapabilang sa angka ng mga aswang. Ngunit wala akong magawa dahil isinilang na akong ganito. Mga hayop ang kadalasan kong kinakain. Ngunit kahit kailanman ay hindi ako kumakain ng laman ng tao o umiinom ng kanilang dugo. Likas kasi sa akin ang aking pagiging aswang. Kaya sobrang hirap nitong pigilan na hindi ako makakain ng hilaw na karne. Nananakit ng sobra ang aking ulo sa tuwing hindi ako makakakain nun. Ngunit nang makapag-asawa ako ng ordinaryong tao, ay talagang sinikap kong baguhin ang aking buhay. Namuhay ako bilang normal na tao para sa aking asawa, lalong-lalo na nang magkaanak kami. Lois ang pangalan ng aking anak, samantalang si Rilo naman ang ngalan ng asawa ko. Sa kabutihang palad, nagawa ko namang labanan ang aking pagiging aswang. Habang lumilipas sa mga taon, ay masasabi kong kaya ko na talagang mamuhay bilang ordinaryong tao. Ngunit hindi ko sukat akalain na mangyari sa akin ang isang bagay, kung saan nagdusa ako ng gusto sa pagtataksil ng aking asawa. Iyon ang humamon sa aking pagiging aswang. Tanging tao na sana ako. Ngunit nang dahil sa kataksilang ginawa ni Cirilo sa akin, hindi ko nakontrol ang galit na lumamon sa aking puso. Doon nagimbal ang aking mundo dahil natagpuan ko na lang ang sarili kong gumagawa na mga bagay na hindi ko kailanman ginawa noon. 9 na taong gulang pa lamang ang anak kong si Luis nang maranasan ko ang sakit at mapait na pangyayari sa aking buhay. Mula nang 8 taon pa lang si Luis, napansin ko ng pagbabago sa ikinikilos ng aking asawa. Parang nagbago na lang siya bigla. Hindi na siya naging malambing sa akin. Hindi na maalaga. Hindi na maalalahanin. At hindi ko na maramdamang mahal niya pa ako. Palagi na lang galit si Cirilo sa akin. Kahit wala naman akong ginagawang masama. Lagi siyang umaalis ng bahay nang hindi nagpapaalam sa akin. Kaya hindi ko rin alam kung saan siya nagpupunta. Madalas na rin siyang gabing-gabi na akong umuwi, na kung minsan ay umaabot pa ng madaling araw.
Kung tatanungin ko naman, nagagalit ka agad siya sa akin. Hanggang sa napansin kong hindi na tama ang mga nangyayari. Palagi ko nang naaamoy na mayroong kakaibang pabango sa damit ng aking asawa. Gayong wala naman kaming pabango. Ang ipinagtataka ko ay pambabae ang pabangong iyon. Doon ako nang hinala sa kanya. Malakas ang kutob kong may ibang babae na siya. Natakot akong kumprontahan si Cirilo tungkol doon. Dahil hindi ko nais na makita siyang nagagalit sa akin. Kaya nag-isip ako ng gusto. Hanggat kaya ko, itatago ko muna sa aking sarili ang tungkol sa aking mga pagdududa at hindi ko siya kakausapin tungkol doon. Dahil ang bala ko ay hulihin sila mismo ng magkasama. Nang sa gayon ay wala nang dahilan pa si Cirilo para magalit sa akin dahil harap-harapan ko nang nasasaksihan. Ganun na nga ang nangyari. Isang gabi noon, may lakad si Cirilo. Ang sabi niya ay pupunta lang daw siya sa kumpare niyang taga-ibang baryo dahil inimbitahan siya sa pagdiriwang ng kaarawan nito. Ngunit hindi ako naniwala. Malakas ang kutob ko na magkikita sila ng babae niya. Kaya ang ginawa ko, iniwanan ko muna sa aking mga biyanan si Luis dahil bala kong sundan ang aking asawa. Doon, parang gumuho ang aking mundo. Tahimik ko lang na sinundan si Cirilo at palagi akong nagtatago para hindi niya ako makita. Hanggang sa napansin kong lumiko siya ng daan. Doon siya tumungo sa sagingan ng aming kapitbahay kung saan malayo na iyon sa kabahayan ng aming lugar. Sobrang bilis ng pintig ng aking puso ng mga sandaling iyon. Hindi nga ako nagkamali. May katagpo si Cirilo sa sagingan at para bang sabik na sabik sila sa isa't isa. Dahil agad nilang sinimulang gawin ang isang napakahalay na bagay. Naging baboy biglang paningin ko sa kanila. Mabilis ko silang sinugod nun at talagang pinaghampas ko silang dalawa ng gusto habang umiiyak ako ng malakas. Sakit nun. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, ipinagkalat ko sa publiko ang tungkol sa pagiging kabait ng babaeng iyon. Nagalit pa sa akin ang babae dahil ipinahiya ko raw siya. Alam niyang mayroong pamilya si Cirilo, pero pinatulan niya pa rin. Ginagalit nila ako ng gusto, kaya doon ko naramdaman ang muling pagdalaw ng aking pagiging aswang sa katawan ko. Gusto ko nang turuan ng leksyon ng babaeng iyon. Ipapatikim ko sa kanya kung gaano ka mapanganib ang asawa ng lalaking kinabit niya. Binala kong sindakin ang babae. Bagaman wala akong balak na kainin siya, gusto ko lang siyang balain na tigilan na ang asawa ko kung ayaw niyang mapahamak. Pagkatapos noon ay sinunod ko naman ang aking asawa na wala ring kasing kate. Pareho lang sila ng kabit niya. Sabay nila akong sinaktan, kaya sabay ko rin silang tuturuan ng leksyon. Kaya isang gabi noon, palihim akong nagtungo sa bahay ng babae. Tulog na ang aking anak at asawa nang umalis ako ng bahay. Nag-abang ako sa labas ng bahay ng kabit ni Cirilo at naghihintay ng tamang pagkakataon para pasukin ang bahay na iyon. Sabik na akong marinig ang sigaw ng babae pagkatapos ko siyang atakihin. Pero habang nagmamasid ako sa labas, bigla na lang napakunot ang aking noo nang makita kong may lalaki ang pumasok sa bahay ng babaeng iyon. Nakasuot ng maskarang lalaki, kaya hindi ko makita ang kanyang mukha. Palingalingang lalaki sa paligid bago siya pumasok, kaya mas nagtago pa ako sa dilim para hindi niya ako makita. Pansin kong napakabilis makapasok ng lalaki sa bahay na iyon. Hindi maganda ang kutob ko sa pangyayaring iyon.
Hanggang sa makalipas ang ilang minuto, balisang lumabas ang lalaki ng bahay at mayroon ng bahid ng dugo ang kanyang damit. Doon na ako kinabahan ng husto at kung ano-anong bagay na lang ang pumasok sa aking isipan. Hanggang sa umuwi na lang ako sa amin at pinilit na matulog sa kabila ng malalim kong pag-iisip. Kinaumagahan noon, mabilis na kumalat ang balita. Napagalaman kong patay ng kabit ni Cirilo. Kaya nang malaman ko iyon, para akong namumutla. Tiyak akong pinatay ng lalaking iyon ang kabit ng asawa ko. Kung ano man ang dahilan niya, ay wala na akong nalalaman pa roon. Ang balitang nahagip ko, mag-isa lang daw ang babaeng iyon sa bahay nila ng gabing iyon dahil may pinuntahang lamay ang kanyang buong pamilya. Kaya nagulat na lang ang pamilya niya nang pag-uwi nila ay ang babaeng iyon naman ang paglalamayan. Bagamat nagulat at natakot ako, hindi ko pa rin naiwasang matuwa sa balitang iyon. Pabor sa akin ang pagkawala niya. Ngunit nakalimutan kong alam na pala ng lahat ng mga kapitbahay namin ang tungkol sa malaking galit ko sa babaeng iyon. Hindi ko sukat akalaing ako ang itinuturo nilang salarin. Sinugod ako sa bahay ng buong pamilya ng kabit ni Cirilo. Hoy babae, walang hiya ka. Lumabas ka riyan sa bahay mo. Alam kong may kinalaman ka sa pagkamatay ng anak ko. Harapin mo kami, Josefa. Ilabas mo ang tapang mo. Wala kang puso. Kahit aswang ka, lalabanan ka namin. Hindi kami natatakot sa iyo. Nagwawala na nga sila sa labas ng aking bahay. Alam nilang aswang ako dahil hindi ko naman itinatago sa aking mga kapitbahay ang tungkol sa bagay na iyon. Natataranta na nga ang aking anak at umiiyak na siya. Kaya niyayakap ko siya ng mahigpit. Samantalang si Cirilo ay walang emosyon na tinitignan ang mga tao sa labas. Tila walang pakialam sa nangyayari ang asawa ko. Kaya lalo akong nagalit sa kanya. Lois, anak, doon ka muna sa itay mo ha. Haharapin lang ni nanay ang mga tao sa labas. Sige po, nay. Pinandilatan ko ng tingin ang aking asawa at saka lumabas ng bahay. Sinubukan kong harapin at paliwanagan ang mga taong iyon na hindi ako ang pumatay sa kabit ng asawa ko. Pwede bang magsitahimik muna kayo? Ikaw ang tumahimik, aswang. Napakasama mo. Ikaw ang pumatay sa anak ko. Ikaw lang naman ang may galit sa kanya. Uminahon muna kayo, ginang. Oo. Inaaman kong galit ako sa anak ninyo. Dahil kumabit siya sa asawa ko at sinira niya ang relasyon amin. Pero hindi iyon ang dahilan para pumatay ako ng tao. Sinungaling ka. Walang ibang kaaway ang ate ko. Ikaw lang. Sigurado ka ba? Kung may balak akong patayin ang kapatid mong yon, sana kinain ko na lang at nang mabusog pa ako. Nagsisigawan na nga kami roon sa labas. Hanggang sa hindi nagtagal, ay pinwerasan na nila akong hilahin. Kaya nagpupumiglas ako kaagad. Ano ba? Bitawan niyo ko. Sumama ka sa amin. Sigaw ng sigaw ang aking anak nang makita niyang kinukuha ako ng mga taong iyon at ginagapos. Kaya napapasigaw na rin ako. Pilit nila akong inihila at hindi ko alam kung saan nila ako dadalhin. Nanlaban ako ng gusto at pinaghahampas sila. Pero pinagtutulungan naman nila ako. Ako lang mag-isa ang nakikipaglaban sa kanilang lahat. Walang kapitbahay ang tumulong sa amin dahil sa takot na baka madamay sila. Umasa pa ako na magpakita ang aking asawa ng simpatya sa akin. Kahit sobrang katangahan pero palihim kong hinihiling na sana ay pumanaog siya ng bahay para ipagtanggol ako sa galit ng pamilya ng kabit niya. Pero hindi niya ginawa. Bagkus ay hinayaan niya lang akong persahin nilang kunin. Sobrang dismayado ako kay Cirilo
dahil nanonood lang siya sa akin habang pinipigilan niya ang anak namin. Nalapitan ako. Hanggang sa hindi nagtagal ay nakuha na nga ako ng pamilya ng kabit ng aking asawa. Tsaka dinala sa kanilang bahay. Agad nila akong pinasok sa isang silid para ikulong doon. Doon na nila ako pinahirapan ng gusto. Bawat miyembro ng pamilya nila ang nananakit sa akin ng pisikal. Para akong bihag na binubugbog nila. Bawat isa sa kanila, nakakatanggap ako ng malutong na suntok, tadyak, sipa, sampal, sabunot, at marami pang ibang paraan na alam nila para bugbugin ako. Ramdam ko ang galit nila sa pagkamatay ng kabit ni Cirilo. Pumuputok na nga ang aking ibabang labi at namamaga na rin ang aking mata. Alam kong marami ng sugat ang mukha ko, pero mas marami na akong pasa sa katawan. Napakamarahas ng pamilya ng kabit ng aking asawa. Sarado ang kanilang isipan at hindi nakikinig sa bawat salitang lumalabas sa aking bibig. Umiiyak na nga ako kahit ayaw kong ibaba ang aking sarili. Pero wala pa rin. Tila bato ang kanilang mga puso na hindi naisip ng mga taong iyon na ang babaeng namatay ay sumira ng pamilya ko at nakikisawsaw sa asawa ng may asawa. Dahil sa naranasan kong panggugulpi, muling sumibol ang matinding galit sa aking puso. Nawala ako sa tamang pag-iisip at ang nasa isipan ko lang, kakainin ko silang lahat sa oras na makawala ako sa mahigpit nilang pagkakatali sa akin. Ilang araw nila akong ginugulpi at hindi binibigyan ng pagkain, kaya hinanghinapa ang aking katawan. Ngunit nanumpa na ako sa aking sarili na kung makawala lang ako roon, kakalimutan ko munang may anak ako na kailangan kong pagitaan ng pagiging tao. Naisip kong mas masahol pa sa aswang ang pamilya ng kabit ni Cirilo, kaya nararapat lang sa kanila ang patayin at kainin. Nananabik na akong matikman ang kanilang laman at dugo. Kung magkataong makawala ako roon, sila ang pinakaunang tao na kakainin ko bilang aswang. Hanggang sa isang araw, may lalaking biglang pumasok sa silid kung saan nila ako ay kinulong. Hindi ko nakita ang lalaking iyon, kaya tiyak akong hindi siya isa sa mga bumugbog sa akin. Leoncio ang kanyang pangalan. Kumusta ka na, Josefa? Kumain ka na muna. Huwag kang maingay sa kanila, ha? Kayo ang gusto kong kainin. Manghayop kayo. Magbabayad kayo sa akin. Bagamat nanghihina ako, nakaya ko pa ring sumingal dahil sa matinding galit na nararamdaman ko. Kaya lang nang tignan ko ang lalaking iyon, ay para bang may kakaiba sa mga titig niya. Hindi ko na kaya panghayaan ang pamilya ko sa ginagawa nilang ito sa iyo. Maganda ka, Josefa, dahil itatakas kita sa gabing ito. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Hindi ko sukat akalaing may isang pamilya nila ang nakaramdam ng awa sa akin. Kaya siguro hindi ko siya nakitang bumugbog sa akin. Hindi ko alam pero agad akong nagtiwala sa kanya. Malalim na pala ang gabi at natutulog na silang lahat, maliban na lang kay Leoncio. Kinalagan niya ang aking pagkakatali, tsaka ako inalalayang makatayo. Ramdam kong kinakabahan ng sobra si Leoncio sa ginawa niya. Gayon din naman ako. Hanggang sa lumipas ang ilang minuto, natagpuan ko na lang ang sarili kong tumatakbo na palabas ng bahay na iyon, kasama ang lalaking tumulong sa akin. Hinahawakan niya ang aking kamay habang tumatakbo kami at sobrang lakas ng pintig ng aking puso. Saan ba tayo pupunta, Leoncio? Magtiwala ka lang sa akin, Josefa.
Dadalhin kita sa pinakaligtas na lugar na alam ko. Ipinaubaya ko kay Leoncio ang aking kaligtasan. Pumasok kami sa kakahuyan at doon na naglalakad nang makalayo na kami sa bahay nila. May dalang flashlight si Leoncio. Ngunit para lang iyon sa kanya dahil hindi ko naman kailangan nun sapagkat malinaw naman ang aking paningin sa gabi. Hanggang sa nakarating kami sa isang maliit na kubo na sa gitna ng kagubatan. Pagmamay-ari pala iyon ni Leoncio. Nag-aalala ako na baka mahanap pa rin kami ng kanyang pamilya. Ngunit mabuti na lang dahil hindi raw pala alam ng pamilya niya na mayroon siyang kubo roon. Ginawa iyon ni Leoncio dahil doon siya nagpupunta sa tuwing pinapalaya siya ng kanyang mga magulang. Hindi rin daw malapit si Leoncio sa sarili niyang pamilya dahil ang paboritong anak ng kanyang mga magulang ay ang kabit ng aking asawa. Doon muna kami nananatili ni Leoncio sa kanyang kubo para magpalamig ng sitwasyon. Ayaw niya ring umuwi sa kanila dahil tiyak nang siya agad ang pag-iisipan ng pamilya niya na nagpatakas sa akin. Kung saan totoo naman iyon. Hindi rin naman ako pwedeng bumalik sa bahay namin dahil tiyak na babalikan ako roon ng pamilya ni Leoncio para muling takpin. Kaya wala akong ibang pagpipilian kundi manatili na lang sa kubo. Mabuti na lang at mayroon ding mga damit na pambabae si Leoncio roon. Inihanda niya raw ang mga iyon para sa akin dahil binalak niya akong itakas. Bahagya namang natunaw ang aking puso. Tsaka ginamot niya rin ang aking mga sugat at pasa sa katawan na nakuha ko mula sa pambubugbog ng kanyang pamilya. Mabuti na lang at marami siyang tinatagong herbal na gamot sa loob ng kanyang kubo. Hiniling ko kay Leoncio na paminsan-minsan sana akong dadalaw sa bahay namin kahit patago lang. Ngunit hindi niya ako pinayagan dahil lubhang mapanganib daw. Kaya siya na lang mismo ang nagbolontaryo na magtungo sa kabahayan para tignan kung kumusta na ang kalagayan ng aking anak. Kahit huwag na ang asawa ko dahil wala na akong pakialam pa sa lalaking iyon. Nagtatago pa rin si Leoncio para walang makakita sa kanya. Pagkatapos matignan ang bahay ay bumabalik agad siya sa kubo para ibalita sa akin ang nakikita niya. Mabuti na lang at nasa maayos na kalagayan pa rin ang aking anak, kaya medyo napapanatag na rin ako. Halos 1 buwan din kaming nananatili ni Leoncio sa kubo niyang iyon. Diskarte niya lahat ang pinangkain namin. Sa kabutang palad ay hindi naman kami nagutom dahil mahusay siyang gumawa ng paraan para makahanap ng pagkain. Kumusta ang agahan natin, Josefa? Nabusog ka ba? Oo, Leoncio. Maraming salamat ha. Walang anuman yon. Mamaya, sasamahan mo kong manguha ng prutas dyan sa paligid. Sige, gusto ko yan. Nararamdaman kong masaya ang aking puso kapag kasama ko ang lalaking iyon. Hanggang sa isang araw, nagising na lang ako na para bang may kakaibang nang nararamdaman para kay Leoncio. Nakakatunaw kasi ng puso ang paraan niya ng pag-aalaga sa akin. Nabibigani rin ako sa kanyang pisikal na itsura. Higit sa lahat, sa maikling panahon naming pagsasama, ay nagawa niyang iparamdam sa akin ang pag-aalaga na hindi ko na nararamdaman sa aking asawa mula nang ikasal kami. Bukod pa rito, hindi rin naman ako manhid para hindi maramdaman na nagpapakita si Leoncio ng pagmamahal sa akin. Bagamat hindi niya inaamin iyon, pero nararamdaman ko pa rin. Ayaw ko mang aminin, alam kong iniibig ko na rin ang lalaking iyon. Dahil sa nararamdaman kong iyon, nagdesisyon akong umalis ng kubo nang hindi na nagpapaalam sa kanya
Madaling araw akong umalis kung kailan himbing na himbing pa si Leoncio sa pagtulog. Ayaw ko pang umibig muli. Takot pa ako. Kaya naisipan kong umalis na roon para pigilan ang aking nararamdaman. Hindi pa ako handang mahalin si Leoncio, lalo na't sariwa pa rin sa aking puso ang sugat na iniwanan sa akin ng kabitenyo kong asawa na si Cirilo. Napag-isipan kong isantabi muna ang pag-ibig at sinimula ng aking paghihiganti sa pamilya ng kabit ng aking asawa na nagbigay ng pangungot sa aking buhay. Kaya hindi na ako natatakot pang magpakita sa mga tao, lalo na't wala naman talaga akong kasalanan sa kanila. Pagkarating ko sa bahay namin, hindi pa ganon kaliwanag ang paligid. Kakasimula pa lang ng pagtitilaukan ng mga tandang. Laking gulat ko nang maabutan ng aking anak na napakaagang naglalaba. Luis, anak ko. Gulat na gulat ang aking anak nang makita niya akong muli. Inay, nandito ka na? Oo anak, nandito na si nanay. Agad akong sinalubong ng isang napakahigpit na yakap mula kay Luis. Hindi ko napigilang mapahagulgol nang mayakap ulit ang anak ko. Maging siya ay umiiyak na rin at parang nagsusumbong sa akin. Kaya agad ko siyang tinanong. Luis, anak, bakit ka naglalaba? Hindi naman kita pinaglalaba ha. At saka, ang aga-aga mo namang nagising anak. Hindi pa ganun kaliwanag ang paligid oh. Kasi po nay, maaga akong ginising ni Itay kanina para maglaban na raw po ako. Umalis na siya ng bahay at hindi ko alam kung saan siya pumupunta. Araw-araw na siyang umaalis nay, tsaka laging nalalasing. Nakaramdam na naman ako ng galit sa tinura ng aking anak. Nagalit ako kay Cirilo at lalo akong nagalit sa pamilya ng kabit niya. Nagsisisi ako ng bahagya dahil halos isang buwan kong napabayaan si Luis. Ang buong akala ko kasi ay aalagaan din siya ng gusto ni Cirilo. Talagang wala na akong aasahan sa walang hiyang asawa ko na yon. Pagkatapos noon, pinatigil ko na nga ang aking anak sa paglalaba. Bala kong alagaan muna si Luis ng buong araw bago ako magpapaalam sa kanya na may lakad ako. At iyon na nga ang pagkitil ko sa buhay ng pamilya ng kabit ni Cirilo. Ayaw na ayaw ko talagang banggitin ang pangalan ng babaeng iyon. Dahil sa bukod sa hindi kami ganon ka magkakilala, nasusuklam din akong banggitin ang pangalan niya. Wala akong ibang gustong itawag sa kanya kundi kabit lang. Dahil iyon ang nararapat para sa higad na babaeng iyon. Lumipas ang maraming oras. Kumabog ng mabilis ang aking puso nang makita kong paparating na si Cirilo sa aming bahay. Napangisi na lang ako nang makitang muli ang taksil kong asawa. Hinayaan ko siyang tumuloy sa bahay namin para magulat sa pagbalik ko. At ganun nga ang nangyari. Usifa, nagbalik ka na? Oo, Cirilo. At tinitiyak ko sa iyong hindi mo magugustuhan ang pagbabalik ko. Matatalim ang titig na ipinukol ko sa aking asawa. Napansin ko ang kakaibang sakit na sinisigaw ng kanyang mga mata. Na para bang nasasaktan din siya sa sinapit ng aming relasyon. Ngunit wala na akong pakialam kahit nasaktan man siya o hindi. Kagagawa niya ito dahil sa pagtataksil niya nasira ang pamilya namin. Masyado pa akong galit para patawarin siya sa nagawa niya sa akin at hindi sa pagtatanggol at pagligtas sa akin mula sa malulupit na kamay ng pamilya ng kabit niya. Ipas ang ilang minuto. Hindi ko inasahang dumating si Leoncio sa bahay namin. Pawis na pawis siya at halatang galing sa pagtakbo. Hindi nagpaalam si Leoncio at agad siyang pumasok sa bahay. Nagulat tuloy sina Cirilo at Luis sa kanilang nakita. Usifa, narito ka na pala. Anong ginawa mo?
Bakit ka bumalik dito ng mag-isa? Akala ko ay napahamak ka na. Leoncio, anong ibig sabihin nito? Oh, Cirilo. Andito ka rin pala. Oo, dahil bahay ko ito. Ngayon, sabihin mo sa akin, anong ibig sabihin nito? Ikaw bang kasama ng asawa ko sa halos ng isang buwan niyang pagkawala? Oo. Bakit? May problema ba, Cirilo? Hindi mo nagawang iligtas ang asawa mo, kaya ako na ang gumawa nun. Nagkasagutan ng dalawa. Kung ano-anong makahulugang salita ang binabato nila sa isa't isa, hanggang sa nagsigawan na nga sila. Hindi nagtagal, mga malakas na suntok na ang ibinibigay nila sa isa't isa. Nataranta tuloy ang aking anak at saka napaiyak ng masaksihan niya ang pangyayaring iyon. Sumigaw na rin ako para awatin sina Cirilo at Leoncio, ngunit hindi sila tumitigil. Hanggang sa isang iglap ay nagulat na naman ako nang biglang sumigaw si Leoncio. Josefa, dapa! Mabilis akong niyakap ni Leoncio at saka sabay kaming natumba sa sahig. Kasabay rin nun ang sunod-sunod na putok ng baril na naririnig ko. Para tuloy akong tinamaan ng kidlat ng mapagtanto kong binabaril kami ng kung sino mang tao sa labas. Na mga sandaling iyon, naunahan ako ng matinding takot at nawala ng ilang segundo ang aking isipan. Nakasama nga pala namin ang aking anak. Luis, anak ko, hindi! Napasigaw na lang ako nang makita sa unahan si Luis na nakahandusay na sa sahig at duguan. Katabi ng aking anak ang ama niya at pareho silang duguan. Nanginginig ang aking katawan. Hindi ko malaman kung ano ang dapat kong gawin. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Bastang alam ko lang, patuloy akong nakahiga habang nasa ibabaw ko si Leoncio at niyayakap niya ako. Hanggang sa narinig ko ang ginang na magsalita mula sa labas ng aming bahay. Ano? Josefa, patay ka na ba? Muling nag-aapoy ang aking katawan sa galit ang marinig ko ang maledemonyong boses na iyon. Buong lakas kong tinulak si Leoncio para lapitan ang aking asawa at anak. Napasigaw na lang ako ng malakas nang makumpirma kong hindi na sila humihinga at wala ng buhay. Pagkatapos kong sumigaw ay natulala na lang ako bigla at nakaluhod na lang sa harapan nila. Naririnig kong lumabas ng bahay si Leoncio at nakipagsigawan sa kanyang buong pamilya. Alam kong galit na galit si Leoncio sa ginawa ng mga iyon sa pamilya ko. Hindi ko alam pero parang nanumbalik kaagad ang aking lakas kaya dahan-dahan akong naglakad palabas ng bahay para harapin sila. Hinanap ko kaagad kung sino ang may hawak ng baril at nakita kong nasa kamay iyon ang ama ng kabit ni Cirilo. Sa pagkakataong iyon ay walang ibang laman ang isipan ko, kundi patayin ang lalaking iyon. Humanda ka sa akin, matanda ka. Agad kong sinugod ang matanda at nagulat naman silang lahat sa ginawa kong iyon. Kinagat ko ng buong lakas ang leeg ng matanda at saka mabilis na sinipsip ang kanyang dugo. Alam kong hindi sila kaagad nakakilo sa matinding gulat, kaya marami-rami din akong nainom. Sobrang sarap niyon sa pagkaramdam. Doon ko natuklasan na sobrang sarap pala ng lasa ng dugo ng isang tao. Pagkatapos noon ay napunta na nga sa matanda ang atensyon nilang lahat. Nang bahagya akong lumayo, tila nakalimutan nilang nandun pa ako. Nagtagpo ang paningin namin ni Leoncio at alam kong hindi niya inaasahan ang ginawa kong iyon sa ama niya. Alam kong nasasaktan siya. Dahil kahit bagbabaliktarin pa ang mundo, ama niya pa rin iyon. Pero wala na akong pakialam. Pinatay ng pamilya ni Leoncio ang aking asawa at anak. Kaya lalong nadadagdagan ang pagkamuhi sa aking puso para isa-isa silang lapain.
Habang wala pa sa akin ang atensyon nilang lahat, at abala pa sila sa pagsaklolo sa matandang kinagat ko, ginawa ko na ang pagkakataong iyon para kunin ang katawan ng aking asawa at anak. Tsaka ko sila isinama sa aking pagtakas. Parang sobrang gaan lang nila ng mga sandaling iyon. Lumakas ako bigla. Josefa, saan ka pupunta? Sandali lang, sasamahan kita. Layuan mo na ako, Leoncio. Pabayaan mo na ako. Galit na galit ako sa pamilya ni Leoncio. At ayaw ko ring mahirapan siyang mamili sa amin. Kaya wala na akong balak na makasama muli ang lalaking iyon. Kaya lang ay nagpumilit siya at hinabol niya pa rin ako. Sinisigawan ko siya dahil bilang anak, dapat lang na tumulong siya sa ama niyang nag-aagaw buhay. Pero hindi. Dahil pinili niya pa rin akong samahan sa kabila ng lahat, kaya hinayaan ko na lang siya. Wala akong balak na bumalik doon sa kubo ni Leoncio. Hindi iyon ganun kalayo mula sa kabahayan ng lugar namin. Kaya posibleng matagpuan pa rin kami ng pamilya niya kung susuyurin nila ang buong kagubatan. Kaya takbo lang ako ng takbo habang pasan-pasan ang bangkay ni Cirilo at Lois. Wala ring tigil sa pag-agos ang aking masaganang luha. Kaya panay-pahid ako sa aking mata at pisngi. Nais akong tulungan ni Leoncio sa pagbubuhat. Pero hindi ako pumayag. Hinayaan ko lang siyang sumunod sa akin hanggang sa makaalis kami sa baryo namin. Nang sa kagubatan pa rin dumadaan para walang ibang taong makakakita sa amin. Alam kong napapagod na si Leoncio sa kakatakbo. Lalo na't ordinaryong tao lang siya at wala siyang lakas na kagaya ng sa akin bilang aswang. Pero hindi pa rin siya humihinto sa pagtakbo dahil kung hihinto siya ay talagang hindi ako magdadalawang isip na iwanan siya roon. Lalo na't hindi ko naman kagustuhang sumama siya sa akin. Pagkatapos na mahaba naming pagtakbo, alam kong sobrang layo na nang narating namin mula sa aming baryo. Doon ay nilibing ko ang aking asawa at anak. At kahit papano, may kirot pa rin sa puso ko na ilibing ang bangkay ng aking asawa. Pero walang makapantay sa sakit na nararamdaman ng isang ina sa paglilibing ng kanyang anak. Sa pagkakataong iyon ay tinulungan ako ni Leoncio sa paglilibing. Hanggang sa wakas ay natapos na rin. Doon ko na naramdaman ang panghihina ng aking katawan. Kaya nagpahinga na muna ako. Palagi kong nahuhuli si Leoncio na nakatitig sa akin. Pero hindi ko na lang muna siya pinansin. Makalipas ang isang araw, nang makabawi na ako ng lakas, agad ko nang sinimulan ang aking paghihiganti sa pamilya ni Leoncio. Alam kong ayaw rin ni Leoncio na ubusin ko ang pamilya niya. Pero hindi niya ako magawang pigilan. Dahil sobrang laki na ng galit ko sa kanila. Kung iyong pagbugbog lang sana nila sa akin, mapapatawad ko pa. Pero ang patayin ang aking asawa at anak ay hindi na. Para na rin nila akong pinatay. Kaya titiyakin kong magbabayad sila sa akin. Iniwanan ko muli si Leoncio sa kagubatang iyon. Habang natutulog pa siya. Hanggat maaari ay gusto ko nang tapusin ang ugnayan ko sa lalaking iyon. Naglakbay ulit ako pabalik sa baryo namin. Sa lugar kung saan nakatira ang walang pusong pamilya na iyon. Una kong biniktima ang kanilang mga alagang aso. Sa susunod na araw ay yung alagang baboy naman nila ang inubos ko. Sinipsipan ko ng dugo at iniwang patay. Gusto ko muna silang takutin ng takutin hanggang sa hindi na sila makatulog ng mahimbing sa gabi. Gusto ko silang mataranta. Inaasam kong makita silang mababaliw sa takot na baka sila na ang isusunod ko sa paglipas ng araw. Dinadahan-dahan ko ang aking kilos at hindi ako nagpapahuli sa kanila. Niyang makita ang anino ko ay hindi ko ginawa. Masaya akong nagtatago sa dilim habang pinapanood silang natataranta.
sa mga nangyayari sa kanilang alagang hayop. Hanggang sa dumating ang tamang pagkakataon ng babaeng kapatid naman ng kabit ni Cirilo, ang biniktima ko. Paalis ang babaeng iyon papuntang Batis at doon ko siya hinarangan sa daan. Napakasarap ng pagaramdam ng ginagawa ko, lalo nang makita kong halos mabaliw ang ina nila nang makita ang anak niyang wakwak na ang dibdib at nauubusan na ng dugo sa katawan. Ang bala ko namang isunod ay ang ginang na iyon mismo. Hindi ako nakaramdam ng awa sa kanya dahil nag-aapoy pa rin sa galit ang aking puso. Buhay sa buhay ang aking isinisigaw. Sila yung tipo ng mga taong hindi dapat kaawaan. Hanggang sa wakas, nadali ko rin ang ilaw ng kanilang tahanan. Tuwang-tuwa ako nang marinig ang pagmamakaawa sa akin ng ginang na iyon. Ngunit wala akong maramdaman ni katiting na awa para sa kanya. Hanggang sa susunod na araw, ang ibang miyembro naman ng pamilya nila ang titirahin ko. Wala akong balak na itira kahit isa sa kanila, maliban na lang sa walang kinalaman sa nangyari sa pamilya ko. Ngunit hindi ko inasahang magawa akong pigilan ni Leoncio. Josefa, itigil mo na to. Parang awa mo na. Maawa? Anong maawa? Hindi alam ng pamilya mo kung ano ang salitang awa, Leoncio. Kaya huwag mo akong pigilan kung ayaw mong madamay. Hindi, Josefa. Mahal kita. Alam kong hindi ka masamang aswang. Hindi ikaw yan. Alalahanin mo kung sino ka talaga. Sa mga salatang iyon ni Leoncio, parang may kung anong bagay ang tumama sa aking puso. Natigilan ako at natagpuan ko na lang ang sarili kong naluluhana. Doon ko napagtanto ang lahat na totoo ang sinasabi niya. Hindi ako masamang aswang. Ginawa lang nila akong masama. Ngunit may pagkakataon pa ako para ibalik ang dating ako. At iyon ay nang dahil kay Leoncio. Hindi